First love. Sino ba ang makakalimot sa salitang yan? Ang salitang yan ang nagparana sa atin. Kung paano tayo kiligin. Humubog ng ating pagkatao. Kung paano masaktan. Kung paano magtiis. Lahat ng saya at sakit ay diyan natin mararanasan. Siguro naman lahat tayo ay dumaan diyan. Hindi man natin nakakatuluyan ang first love natin pero hindi pa rin natin yan makakalimutan. Ewan ko ba, pero mahirap talagang labanan. Pag talagang puso mo na ang nagpapatakbo ng buhay mo. Sana po ay wag niyong husgahan ang kwento ng pag-ibig ko. Kahit na alam kong maraming magagalit dito. Alam ko pong nagkamali din talaga ako. Magandang araw Kuya John. Ako nga pala si Mario at eto ang kwento ko. Ako ay nakatira sa probinsya ng Quezon. Bata pa lang ako mahirap na ang buhay namin. Ang tanging hanap buhay ng magulang ko ay pag-uuling. Alam mo ba Kuya John? Isasalang pa lang namin ang uulingan namin ay kinakain na namin ang mapipera nito. Ganyan kahirap ang buhay namin Kuya John. Kaya't di rin katakataka na hindi rin ako nakapagtapos ng pag-aaral. 5 po kaming magkakapatid at ako po ang pangatlo. Babae po ang panganay at lalaki naman po ang pangalawa. Ako na po ang sunod at may 2 babae pa ang sumunod sa akin. Grade 6 lang po ang natapos ko at hindi na po ako nakapag-high school. Sa murang edad kong iyon ay naisipan ko ng tumulong sa magulang ko para maging sapat ang kakainin namin sa pang-araw-araw. Maaga po akong namulat sa kahirapan ng buhay. Nakikipagtalukan po ako Kuya John sa may mga palayan para pag-anihan meron akong mapaparty. Marami naman po ang may palayan dito sa may amin. Pag masipag lang po magtalok, meron ka din maaani pagdating ng anihan. At ang ginagawa kong iyon ay malaking tulong na po sa magulang ko. Hindi na kami bumibili ng bigas kaya malaking tipid ang pagtatalok ko na yun. Ang ama ko naman po at kapatid ko na lalaki ay nag-uuling para may pambili ng mga gamit sa bahay, pang-ulam, panggastos. Kaya malaking bagay na nagtutulungan kaming pamilya. At para magkapira din akong sarili. Nag-uuling din po ako para may pambili ako ng sigarilyo ko. Opo, nagsisigarilyo po ako. 13 years old pa lang po ako ay naninigarilyo na ako. Malakas po akong manigarilyo. Nauubos ko po ang 1 kalahating kahang sigarilyo sa isang araw. Ganun po ako kalakas manigarilyo. Mura pa naman po ang sigarilyo nun. Pag may 20 pesos ka, may 1 kahang sigarilyo na ako nun. At dahil sanay na po ako sa trabahong bundok, nag-uuling na din po ako mag-isa para sarili ko ang kita sa uling. Nagbibigay-bigay na lang po ako kila mama pag kinakapos sa bahay. At dahil nagbibinata na po ako, naiinggit na po ako sa mga barkada ko na may cellphone kaya nag-ipon po ako ng pera para makabili ng cellphone. Unti-unti naman po akong nakapag-ipon sa aking pag-uuling. Kaya nakamit ko din ang gusto ko magka-cellphone. Tandang-tanda ko pa ang nabili kong cellphone noon Kuya John. Dikipad na kulay blue, sobrang saya ko noon. Hanap textmate dito, hanap textmate doon. Pampaalis lang po ng inip tuwing nagbabantay ako ng inuuling ko sa gabi. Kaya text-text ang naging libangan ko. Hanggang sa isang araw may pinsan ako na dumating galing sa ibang lugar. May kasama siyang isang babae. Nakatambay pa ako noon sa sabungan nung makita ko siya. Parang lalaki siya manamit, sa madaling salita medyo tomboy ito. Mahaba ang buhok pero gulo-gulo. At hindi siya pala ayos sa sarili niya. Ang itim-itim nito. Pero parang ang gaan agad ng pakiramdam ko sa kanya. Kinabukasan pumunta sila sa bahay namin kasama ang tomboy na yun. Dito sila natulog sa bahay. Medyo malayo kasi ang bahay dito ng pinsan ko. Kaya, dito na sila natulog kasama ang tomboy na yun at nalaman kong siya pala si Elena. Nagkaroon ako ng time para makausap ito. Dahil di naman ako is na birong tao. At pag may pumupunta dito sa bahay, sadya naman akong nakikipag-usap. Para hindi naman isipin na masungit ako. Doon ko nalaman mabait pala siya. Humanga naman ako sa kanya dahil nakapagtapos siya ng high school. At ako grade 6 lang. Medyo nahiya naman ako. Wala akong maipagmamalaki sa kanya. Habang kausap ko siya parang matagal ko na siyang kilala. Ganon ang pakiramdam ko sa kanya. Ang sarap niya kausap Kuya John. Kahit maitim siya medyo maganda pa rin siya. Hindi naman ako ganun kagwapo Kuya John pero may nagkakagusto din naman.
Hanggang sa inantok na nga ito at natulog na. Kinabukasan. Paggising nito agad ko naman itong napansin. Gulo-gulo pa ang buhok. Ni hindi pa nagsuklay, basta lang nagpuyod ng buhok niya. Naisip ko tuloy ganun ba talaga siya? Pero 18 years old na siya, hindi pa siya marunong mag-ayos sa sarili niya. Hindi ko na lang pinansin iyon. Maya-maya pa nag-alis na kami sa bahay para mag-picnic. Nanisid muna ako ng isda at hipon para may pang-ulam. Sila naman ng pinsan ko ay naghahanap ng tabagwang o suso habang ang iba ay nagsasaing na. Magtataka kayo, Kuya John, kung anong ginawa ni Elena sa akin. Kakain na kami ng tanghalian sa sapa. Kumuha na ako ng dahon para gawing plato ko. At, nilagyan ko na din ng kanin sa kapumwesto na ako sa dulo, naglagay din ako ng isang malaking hipon na ulam ko. Nang bigla itong lumapit sa akin. At wala daw siyang plato. Kaya sa akin na ito nakisalo. Sabay subo kahit hindi pa ako pumapayag. Paano pa ako makakatanggi nun? Sa pagkakataon na yun, Kuya John. Hiyang-hiya naman akong kumakain habang kasalo ko siya. At natatawa na lang din ang pinsan ko sa ginawa ni Gina, na yun kaya halos hindi ako makalunok ng kanin sa mga oras na yun, palinga-linga sa amin ang iba namin kasama. Itong si Gina na ito walang pakialam sa kanila. Parang isip bata. Ni hindi niya iniisip na binata ako at dalaga siya para makipagsalo sa akin. Diri-diretso lang ng kain hanggang sa makatapos ito. Natandaan ko pa na hindi niya kinain ang hipon na ulam ko. Nahiya siguro, kaya nung umayaw na ito saka ako nagmadaling kumain ng natira niya. Hindi siya nahihiya sa akin, Kuya John, ang bait ko daw kasi. Para daw kasing bata tingin niya sa akin. Pero hindi niya alam hiyang-hiya na ako sa ginawa niya. Sino ba naman ang hindi makakalimot sa pangyayaring ganon sa buhay mo pag sa'yo nangyari yun? Hindi naman siya sasabihing easy to get, Kuya John, kasi. Nililigawan siya ng pinsan ko pero parang wala siyang pakialam. Dumaan pa ang mga araw na pamamalagi niya dito sa lugar namin, Kuya John. Naging malapit lalo ang loob ko sa kanya. Umuwi na ang pinsan ko sa bahay nila kasama si Gina at magpapagamot daw ito. Pero nung makaalis sila dito sa bahay, parang namimiss ko yung kung saan banda siya umuupo. Namimiss ko yung kung saan siya tumatambay sa umaga. Namimiss ko ang pagduyan niya. Ang sarap-sarap kausap. Pero ngayon, nasa isip ko na lang. Kaya ako naman pumunta sa bahay ng pinsan ko. Inaya ko sila gumala at sumama naman ito. Ang saya-saya ng bakasyon niya sa lugar namin. May mga naging manliligaw din ito na taga rito sa amin pero hindi niya pinapansin. Hanggang sa malapit na itong umalis kinabukasan ay uuwi na ito sa kanilang bahay, kaya hiningi ko ang number nito sa kanya. At binigay naman niya iyon. Balik normal na ang lahat. Nakaka-chat ko naman ito palagi pero bihirang-bihira lang ito sumagot sa mga text ko. Pero kahit ganun, lagi ko pa din siya tinitext. Lagi kong naaalala kung paano siya sumalo sa plato ko nung nagpiknik kami sa ilog. Yung kaba ko, yung hiya ko, totoong-totoo. Pag nakikita ko ang lugar na yun, naaalala ko lagi ang pangyayaring yun sa akin. Dumaan pa nga ang mga araw hanggang sa nagtapat na ako ng pag-ibig ko sa kanya. Nagtapat ako sa kanya sa text. Alam ko hindi ko siya mapapasagot pero at least. Nagtanong ako, di ba? At least sinabi ko. Pero laking saya ko nang pumayag siya maging girlfriend ko. Masasabi kong siya ang first love ko. Bago ako matulog siya ang unang sumasagi sa isip ko. Lalo na paggising ko, kinukuha ko na agad ang cellphone ko. Para may text siya ng good morning, Kuya John. Ang sarap sa feeling na ka-text ang taong mahal mo. Ang saya-saya ko nun. Lagi na kaming magkausap sa text. At lagi ko din siyang gustong tawagan para marinig ang boses niya. Lagi ko siyang kinakantahan para kahit magkalayo kami. Maramdaman niya ang love ko para sa kanya. Kahit sa text lang nag-effort ako na pasayahin siya. Lagi akong may baon na kanta para sa kanya. At gusto ko lagi siyang sabihan ng I love you. Pero parang hindi ko maramdaman ang pagmamahal niya pabalik, Kuya John. Ni hindi niya ako masabihan ng I love you too. Kunting bagay lang yun sa iba pero malaking bagay yun sa akin, Kuya John. Pero pinapalampas ko na lang yun, Kuya John. Basta ang mahalaga ay kausap ko siya. Long distance relationship lang meron kami, kaya hindi kami nakakapag-date tuwing monthsary namin. Ang hirap pala pag malayo ang mahal mo.
Hindi mo alam kung anong nangyayari sa kanya. Hanggang sa gusto niya ako papuntahin sa bahay nila sa Tabugan, Kuya John. At nangako naman akong pupunta. Gusto daw niya na makilala ako ng magulang niya. Kaso mahina ang loob ko sa biyahe, Kuya John. Hindi ko kakayanin ang mag-isa magbiyahe. Problemado talaga ako ng todo, Kuya John. Iniisip ko palang na bumiyahe mag-isa ay natatakot na ako. Kaya sinubukan kong mag-aya ng kasama ko pero kulang ang pamasahe ko para sa 2 tao, Kuya John. Kaya hindi ako nakapunta sa bahay nila. Hindi ko inaasahan ang mangyayari. Hindi ko alam na yun pala ang magiging dahilan para maghiwalay kami. Kung sa ganon na bagay daw hindi ko na siya mapanindigan. Kung sa ganong bagay daw ay hindi ko na magawa. Paano pa daw pag mag-asawa na kami? Mahina daw ang loob ko at paano daw ako makakabuhay ng pamilya kung mahina ang loob ko? Pero sabi ko kaya ko naman siyang buhayin, sanay ako sa hirap. Pero ayaw niya pumayag, kaya tuluyan na itong nakipaghiwalay sa akin, Kuya John. Sobrang lungkot ko nun, umiiyak ako. Nagpakalasing ako. Lagi akong lasing. Nakakatulog na ako sa inuman. Dahil sa sakit na nararamdaman ko. Ang sakit palang mabigo. Sinisisi ko ang sarili ko. Bakit ang hina ng loob ko? Pero wala na akong magawa. Kundi tanggapin na lang. Kuwait. Sumama ako magtrabaho sa barkada ko sa Batangas. Construction ang work namin. Gusto kong patunayan na kaya ko. Lagi pa din siya ang nasa isip ko kaya tinitext ko pa din ito. Minsan reply naman ito. Pero minsan hindi. Hanggang sa nakasanayan ko ng ganun ang setup namin. Nabalitaan kong nililigawan na ito ng pinsan ko pero hindi ito sinagot. Hanggang sa nawalan ako ng contact sa kanya. May nakilala na ako dito sa work ko, si Julie, niligawan ko ito at naging kami ni Julie. Mabait naman siya, kaya hindi naman siya mahirap mahalin. Pero mas mahal ko pa rin talaga si Elena. Hindi ko malimutan ang mga naging araw niya sa amin nung pumunta siya sa probinsya namin. Hanggang sa isang araw pupunta daw ito sa pinsan ko sa Tarlac at magtatrabaho sa grocery. May grocery kasi ang pinsan ko doon sa Tarlac. Kaya nung umuwi ang mga barkada ko ng probinsya namin, sumama ako pauwi. Di ko kasi kaya magbiyahe mag-isa. Kaya hindi ako nakakauwi. Pag wala akong kasama, masayang-masaya ako na makauwi sa lugar namin. Hindi naman nagtagal dumating ang pinsan ko dito sa probinsya. May kukuhain daw ito at babalik din agad sa Tarlac. Kaya naman napag-isipan kong sumama dito papunta ng Tarlac. Gusto kong makita ang ex ko. Mahal ko pa din siya hanggang ngayon. Kaya naman hindi ako nagpaalam kay Julie na pupunta ako ng Tarlac. Laking saya ko nang makita ko si Elena doon. Hindi na siya maitim. Medyo maputi na siya kaya lalo akong napamahal sa kanya. Nung oras na yon, nakipaghiwalay ako kay Julie para ligawan siya ulit, Kuya John. Pumayag naman ito, sobrang saya ko nang sa pangalawang pagkakataon pumayag siya ulit na makipagrelasyon sa akin. Hindi muna ako umalis doon sa Tarlac at doon muna tumuloy sa pinsan ko. Para may kita nagpasok po ako ng trabaho dito sa Pakuanan kahit sobrang hirap sulit naman dahil nakikita ko siya araw-araw. Masayang-masaya ako sa nangyayari sa buhay ko ng mga oras na yun. Hindi ko alintana ang mga pagod ko. Ang init ng araw, dahil lagi ko siyang nakikitang nakangiti sa akin. Dumaan pa ang mga araw. Hanggang sa isang araw, at sa unang, nakita ko siyang natutulog sa sofa. Kaya dinala ako ng mga paa ko palapit sa kanya, at nahalikan ko siya, Kuya John. Sa unang pagkakataon, nahalikan ko siya, Kuya John. Sobrang saya ko. Siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay, Kuya John. Siya na ang papakasalan ko. At siya lang ang gusto kong maging ina ng magiging anak ko. Hanggang sa napagdesisyonan ko na magsama na kami. Pero hindi siya pumayag, Kuya John. Ayaw pa daw niya mag-asawa kami. Bata pa daw kami at hindi pa daw namin kakayanin ang mag-isa. Kung tutuusin kaya ko naman na Kuya John ang buhayin siya. Sapat na din ang edad kong 20 para mag-asawa na. Pero ayaw niya. At nangako naman itong papakasalan niya ako pag edad niya ng 22, Kuya John. Nangako kami sa isa't isa at nanalangin pa kami na magkasama na matupad iyon. Hindi nagtagal ay nagdesisyon siyang umalis sa Tarlac. Baka daw kasi makapag-asawa ito ng maagap. Gusto daw niya kung mag-asawa siya. Yung kaya na niyang panindigan.
Ang lahat ng mangyayari sa kanya. At gusto niya pa daw na makilala ang sarili niya. Gusto daw niyang magtrabaho sa malayo nang mag-isa lang siya. Para hindi daw siya mahiyain. Dahil paano daw kami mabubuhay kung parehas kaming mahiyain? Hindi ko na napigilan ang pag-alis nito. Habang sakay kami ng tricycle, mahigpit ang hawak ko sa mga kamay niya na halos ayaw kong bitawan. Pinipigilan ko ang mga luha ko ng mga oras na yun, Kuya John. Sa pangalawang pagkakataon umiiyak na naman ako dahil sa kanya, Kuya John. Hatid ko pa siya sa sakayan ng jeep. At di ko makakalimutan ang mga sandaling iyon. Nakasakay na siya ng jeep, habang papalayo. Hindi ko na napigilan na tumulo ang mga luha ko. Pero hindi ako pwedeng magpahalata sa mga tao kaya dali-dali ko itong pinunas. At agad nang umuwi, sakto naman na pagdating ko ng bahay walang tao doon, Kuya John. At doon nagkaroon ako ng oras makapag-solo at makapag-iyak. Halos hagulhol ang ginawa ko para lang gumaan ang pakiramdam ko. Nang makaiyak na ako ay pinunas ko na ang aking mga luha. Ang sarap na ulit ng pakiramdam ko. Biglang nawala ang bigat na nararamdaman ko. Magtatanghalya na ako nang dumating ang mga pinsan ko. Pagkakain ko, dali-dali kong kinuha ang cellphone at baka may text si Elena doon. Mag-aalas stress na ng hapon na makapag-text ito sa akin. Nakarating na daw siya at okay lang daw ang biyahe niya. Doon ay tuluyan ng gumaan ang pakiramdam ko, Kuya John. Dahil nakaka-text ko na siya ulit. Nagkakausap na kami ulit. Ang saya-saya ko pag nakaka-text ko siya. Naisip ko naman, bakit ba ako umiiyak? Umalis lang naman siya. Hindi naman siya doon mag-aasawa. Pero hindi ko mapigilan ang isipin na, baka makahanap siya doon ng iba. Wag na daw akong malungkot. Pwede naman daw ako pumunta ng Manila kung gugustuhin ko. Doon siya tumuloy sa kapatid niya sa Manila, Kuya John. Nakakuha naman agad ng trabaho si Elena sa mall. Sales lady daw siya doon. Masaya naman ako sa balitang iyon. Masaya ako na nagagawa niya ang mga gusto niya. Sa totoo lang, Kuya John, humahanga talaga ako kay Elena. Malakas ang loob niya bumiyahe mag-isa. Malakas ang loob niya mag-apply ng work mag-isa. Hindi ko maiwasan na ikumpara ang sarili ko sa kanya. Kung nakapag-aral lang sana ako, baka malakas din ang loob ko katulad niya. Kung nakapag-aral sana ako, magandang trabaho sana ang mapapasukan ko. Kung nakapag-aral sana ako, hindi ko sana mamaliitin ang sarili ko. Nasayang lang ang mga panahon na lumipas sa akin, Kuya John. Alam kong di ko na maibabalik ang lahat, kundi ipagpatuloy na lang. Nag-chat naman sa akin si Elena na pumunta daw ako ng Quiapo. At magbi-birthday na daw siya. Ang sarap isipin na kasama niya ako sa lahat ng mga plano niya sa buhay. Kahit hindi kami nagkikita, kaya tinanong ko ang pinsan ko kung masasamahan niya ba ako. Pumayag naman ito, kaya nag-chat ako kay Elena. Napupunta kami doon bago siya mag-birthday. At ramdam ko naman na masaya siya, Kuya John. At humingi pa nga ito ng pasalubong sa akin. Napangiti naman ako ng lihim. Dahil excited siya sa pagpunta namin sa kanila. Kaya pinaghandaan ko ang araw na yun. Gusto ko kasi maging masaya ang birthday niya. Gusto kong makapag-date kami. Gusto ko bilhan siya ng mga damit. Para pag sinusuot niya, maaalala niya ako palagi. Gusto ko manood kami ng sine na magkasama. Naplano ko na lahat, Kuya John. Naplano ko na ang mga gusto kong mangyari sa pagpunta namin sa kanila, Kuya John. Sobrang excited din ako na makakagala ako ng Quiapo. Hindi pa kasi ako nakakarating doon. Meron naman akong pera dito. At may naipon pa ako habang inaantay ang araw ng birthday niya. Kaso, sa araw na pinaka-aantay ko, biglang nagkaroon ng lakad ang pinsan ko. At hindi daw niya ako masasamahan papunta sa bahay nila Elena, Kuya John. Nanlulumo ako sa sarili ko. Paano ako makakapunta doon? Hindi ako marunong bumiyahe mag-isa. Hindi ko kaya pumunta doon. Pero anong gagawin ko kung hindi ako marunong bumiyahe? Takot ako. Baka maligaw ako. Di ko kaya ang sarili ko. Kaya itinext ko si Elena na hindi kami matutuloy na pumunta ng Quiapo. Sinabi ko ang dahilan. Pero lalo lang itong nagalit. Bakit daw hindi pa ako nagbabago? Bakit daw hanggang ngayon takot pa din daw ako? Hindi na daw ba ako magbabago? Mananatili na lang ba daw akong ganito? Wika niya. Nagtampo naman ako, Kuya John. Sa mga sinabi niyang iyon. Ganon ba talaga ka big deal sa kanya yun?
Kahit naman ako naiyak din nang malaman kong hindi ako makakapunta sa kaarawan niya. May rason naman ako. Anong gagawin ko kung hindi talaga ako marunong bumiyahe? Pero sinisisi ko talaga ang sarili ko sa nangyaring iyon. Tuluyan nang nagalit si Elena sa akin, Kuya John. Dahil hindi ako nakarating sa birthday niya. Paulit-ulit akong nagsosorry sa kanya. Paulit-ulit akong tumatawag sa kanya. Paulit-ulit akong nagtitext sa kanya. Pero hindi na niya sinasagot ang mga tawag ko. Hindi na din niya sinasagot ang mga text ko. Ayaw na niya makipag-usap sa akin, Kuya John. Iyak ako nang iyak sa nangyaring iyon. Sobrang sakit na naman sa pakiramdam ko. Ang hirap talaga pag mahina ang loob. Nawawalan ng minamahal. Ang hirap talaga pag mahina ang loob. Lagi na lang akong nakasandal sa iba. Di ko alam kung paano ko mababago ang sarili ko, Kuya John. Nakakabiyahe naman ako mag-isa. Pero doon sa mga napuntahan ko na. Yung mga lugar na hindi ko pa napuntahan. Hindi ko pa kayang puntahan. Ganyan kahina ang loob ko. Kaya wala akong magawa kundi umiiyak na lang. Naiinis na ako sa sarili ko. Kung tutuusin, tama naman si Gina. Kaya tinanggap ko na lang na hindi niya ako matanggap. Ilang beses ko pang tinawagan si Elena. Sinasagot naman niya pero bihira lang. Ilan beses ko din siyang tinitext. Pero wala nang reply. Iniisip ko na lang na ayaw na niya sa akin. Ayaw niya sa akin dahil mahina ang loob ko. Inisip ko na lang na baka hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Masakit man tanggapin, pero kailangan kong tanggapin. Hindi ko siya masisisi sa mga naging pasya niya dahil ako naman ang nagkamali. Sana maging masaya siya. Sana makahanap siya ng lalaking hindi siya sasaktan. Sana mahalin siya ng lalaking mamahalin niya. Hinding-hindi ko siya makakalimutan, Kuya John. Siya sana ang gusto kong makasama habang buhay. Pero hindi ko siya mapasaya. Dahil hindi ko siya napuntahan. Pero kahit ganoon, lagi ko pa din siya namimiss. Lagi kong namimiss ang mga tawa niya. Ang mga kakulitan niya. Namimiss ko lahat ng meron siya. Kaya pag naaalala ko siya, kusa na lang nalalaglag ang mga luha ko. Hindi ko mapigilan. Bakit lagi na lang akong nasasaktan? Sa sarili kong kagagawan. At nung makaani na kami ng pakwan. Dito sa aking trabaho ay naisip ko nang umuwi sa amin sa Quezon. Wala nang dahilan para manatili pa ako doon. Wala na si Elena. Kaya hindi na ako bumalik pa ng Tarlac, Kuya John. Namalagi ako ng ilan buwan dito sa Quezon. Hanggang sa may nakilala ako. Kaibigan ng barkada ko si Loisa. Binigay sakin ang number at tinext ko naman ito. Gusto ko lang malibang ang isip ko. Baka sakaling makalimutan ko si Elena. Di naman nagtagal ay nakipagkita ako kay Loisa, at pumayag naman ito. Kaya pumunta ako sa bahay nila. Taga dito lang siya sa Quezon. Isang sakay lang ng jeep nandoon na sa kanila kaya hindi ako nahirapan pumunta sa kanila. Sa unang pagkikita namin, nakilala ko na agad ang magulang niya. At hindi nagtagal ay naging kami na ni Loisa, Kuya John. Tahimik lang din siyang babae. Hindi mahilig gumala. Lagi lang nakakulong sa bahay. Mahiyain din siya tulad ko. Hindi pa daw siya nakaranas makapagtrabaho. Malayong malayo ang ugali niya kay Elena, Kuya John. Kung gaano kalakas ang loob ni Elena, ay ganon naman kahina ang loob ni Loisa. Sa loob ng 2 taon namin na magkarelasyon ay masasabi kong boring ito. Ni hindi kami nakakapag-date. Ni hindi nakagala. Lagi lang nasa bahay nila sa tuwing pumupunta ako sa kanila. Sa loob ng 2 taon na yun, parang may hinahanap ako. Parang may kulang pa sa aking pagkatao. O baka dahil sa 2 taon na yun ay lagi ko pa din naiisip si Elena. Sa 2 taon na yun, si Elena pa din ang laman ng puso ko. Si Elena pa din ang hinahanap ko. Si Elena pa din ang iniintay ko. Pero wala na siya. Hindi ko na siya makontak. Hanggang sa nagdesisyon na si Loisa na pakasalan ko na daw siya. Gusto na daw niya mag-asawa. Gusto na daw niya akong makasama habang buhay. Nasa tamang edad naman na siya. 20 years old na siya. Oo, mas matanda siya sa akin, Kuya John. Mas matanda siya sa akin ng 1 taon. Kaya pumayag na ako na pakasalan siya. Kahit parang ayaw ng puso ko. Nagpaalam naman ako sa kanya na mag-iipon muna para sa kasal namin. Pumayag naman ito pero kailangan. Bago ako umalis, ay mamanhikan muna daw ako sa kanila, Kuya John, at ginawa ko naman iyon. Tuldok.
Namanhikan ako sa kanila Kuya John kahit labag sa loob ko ang gagawin kong iyon. No choice naman kasi ako. Hindi naman nababalik sa akin si Elena. Halos 2 taon na kaming walang contact sa isa't isa. Kaya wala na sa isip ko na magkakabalikan pa kami ni Elena Kuya John. Nang matapos na ang pamanhikan ay agad naman na akong bumalik sa trabaho ko dito sa Batangas Kuya John. Halos ayaw pa nga akong payagan ni Loisa na umalis Kuya John. Naaalala ko pa ang mga yakap sa akin ni Loisa, na parang gusto niyang ibigay na sa akin lahat. Pero hindi ako natukso sa oras na yun. Parang ayaw ng katawan ko. Ayaw ng isip ko na mangyari iyon. Kaya hindi ko nalang pinansin si Loisa sa pagkakataong iyon. Kahit nabatid ko na ang gusto niyang mangyari sa amin. Tuwing linggo naman ang sahod namin dito sa trabaho namin Kuya John. Mag-iisang buwan na ako dito sa trabaho ko. Ngunit wala pa rin akong naiipon. Dahil ang kinikita ko sa trabaho ko ay pinangsusugal ko lang. Oo, natututo na ako magsugal Kuya John. Nagsusugal ako tuwing sahod ko at palagi akong natatalo. Kaya wala akong naiipon sa aking sahod Kuya John. Ayaw ko naman talagang mag-ipon. Dahil parang ayaw ko naman talagang magpakasal. Ayaw kong magpakasal kay Loisa. Dahil hanggang ngayon batid ko na si Elena pa din ang mahal ko Kuya John. Siya pa din ang hinahanap ng puso ko. Siya pa rin ang mamahalin ko. At, siya pa din ang paulit-ulit kong mamahalin. Siya pa din ang gusto kong makasama habang buhay. Kaya alam ko, na hindi talaga ako sasaya kay Loisa. Pero di ko akalain na sobrang sakit pala sa ulo ng ginawa kong pamamanhikan kay Loisa. Sana pala hindi na lang ako namanhikan kay Loisa. Wala sanang umaasa sa akin. Wala sana akong masasaktan. Wala sana akong maipapahiya. Ang laki ng problemang ginawa ko. Paano ko maiuurong ang kasal ko? Ang sakit-sakit sa ulo mag-isip. Kung paano, at ano, ang dapat kong gawin. Parang gusto ko na lang mahulog sa ginagawa naming building. Dahil hindi ko na alam ang dapat gawin. Gusto ko na lang tapusin ang buhay ko. Para tapos na, wala na akong iisipin pa. Pag inurong ko ang kasal ko, maipapahiya ko sa Loisa, at maipapahiya ko din ang pamilya ko. Mapapahiya din ako. Ang sakit-sakit sa ulo mag-isip. Kaya binaling ko na naman ang isip ko sa pagsusugal. Dahil linggo na naman ngayon at sahod na namin. Muli at natalo na naman ang sahod ko. Pero masaya naman ako, dahil nalilimutan ko ang problema ko. Kahit panandaliang lang iyon, habang nakahiga ako. Naisipan ko na lang magbukas ng Facebook ng mga oras na iyon. Kisa magpara iisip na naman ng problema ko. 2 taon din akong hindi nakapagbukas ng Facebook. Dahil pinagbabawalan ako ni Loisa magbukas ng Facebook. At dahil mabait ako sinusunod ko na lang yun para walang away. Laking gulat ko naman na nakita kong online si Elena. Sobrang saya ko naman sa pagkakataong iyon. Nalimutan ko ang problema ko nang makita ko na online siya. Iba talaga ang dating sakin ni Elena. Kaya agad ko naman siyang chinat. Kumusta ka? Chat ko. Binasa naman niya at nag-reply din agad. Okay lang naman, reply niya. Sobrang saya ko sa mga oras na yun. Sa wakas ay nakausap ko na ulit siya. Parang kahapon lang. Nararamdaman ko. Bumalik sa akin ang lahat. Iba talaga pag si Elena ang nakakausap ko. Ang saya-saya ko. Gabi-gabi ay halos sa kanya nauubos ang oras ko. Kinukumusta ko siya palagi. At hindi ko sinabi sa kanya na ikakasal na ako. Basta masaya lang ako kachat siya. Hindi ko na din nagagawang tawagan si Loisa. Hindi ko na din siya nai-text. Natuon na ang pansin ko kay Elena. Ang sarap-sarap sa feeling na nakakausap ko na siya ulit. Hanggang nagpatuloy ang mga araw. At gabi nakausap ko siya. Habang sumasaya ako kay Elena. Doble naman ang kaba ko pag naaalala ko si Loisa. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin ang lahat sa amin ni Loisa. Kaya ang ginawa ko, simula nang makausap ko si Elena, ay hindi ko na din tinitext si Loisa. Hindi ko na siya tinatawagan. Umiikot na ulit ang mundo ko kay Elena. Lalo na nung nalaman ko na wala pa siyang boyfriend Kuya John. Ang saya-saya ko. Tila ba nabuhay yan ako? Bumalik ang dating sigla ng katawan ko. Sa pagkakataon na yun nasa Quiapo pa din si Loisa at pauwi na daw ito ng Tabugan Kuya John. At di nga nagtagal ay umuwi na ito sa probinsya nila. Gulong-gulo ang isip ko Kuya John.
Ayaw ko maglihim kay Elena. Kaya ipinagtapat ko na ang lahat sa kanya. Ipinagtapat ko na ikakasal na ako. At may nag-aantay sa akin pag uwi ko ng Quezon. Pero sinabi kong hindi ko mahal si Loisa. Iyak naman ako nang iyak na nagtatapat ako sa kanya sa cellphone, Kuya John. Akala ko ay bibitawan na naman niya ako, Kuya John. Akala ko ay lalayuan na niya ako, pero ganun nga sana ang gusto kong mangyari ng mga oras na yun, Kuya John. Para hindi na ako mamili sa kanilang dalawa ni Loisa. Gusto kong sabihin ni Elena na ayaw na niya sa akin. Gusto kong sabihin niya na hindi na niya ako mahal. Para hindi na ako nalilito. Para hindi ko na siya panghinayangan pa. Dahil sa kanya na manggagaling ang lahat. Pero hindi yun ang nangyari, Kuya John. Sinabi niyan mahal pa daw niya ako. At ako daw ang gusto niyang makasama habang buhay, Kuya John. Kaya naman lalong tumulo ang luha ko sa kanya. Lalo akong nahirapan sa sitwasyon. Lalo akong nahirapan sa anong dapat kong gawin. Pero deep inside masaya ako. Dahil andyan pa rin siya para sa akin. Alam ko naman sa sarili ko kung sino talaga ang pipiliin ko, Kuya John, at si Elena yun. Pero naguguluhan lang talaga ako. Bakit kung kailan may malapit na akong ikasal? Saka pa nangyari ang lahat ng ito. Handa naman akong iwanan ang mapapangasawa ko para kay Elena, Kuya John. Handa akong magbago para sa kanya. Handa akong iwanan ang pagsusugal ko para kay Elena. Nahihirapan lang talaga ako kung paano sisimulan ang lahat. Nahihirapan ako kung anong gagawin ko. Nahihirapan ako. Pag naiisip ko na nasa ganitong sitwasyon ako ngayon. Kung alam ko lang na makokontak ko siya ulit. At kung alam ko lang na mahal niya pa pala ako. Hindi na sana ako namanhikan kay Loisa. Ngayon, hirap na hirap ako kung paano labasan ang gusot na pinasok ko. Wala akong mapagsabihan ng problema ko, Kuya John. Hindi ko masabi sa kapatid ko. Hindi ko masabi sa magulang ko. Dahil alam kong magagalit ang mga ito. Dahil alam kong mapapahiya sila sa gagawin ko. Ayaw ko na sanang ipagpatuloy pa ang pagmamahal ko kay Elena. Gusto ko na lang sana pakasalan na lang si Loisa. Kahit na hindi ko siya mahal. Handa na lang sana akong magtiis na hindi makasama ang mahal ko. Basta wala akong mapahiyang tao. Pero tinatalo pa rin talaga ako ng pagmamahal ko kay Elena. Pag nakakausap ko siya, lumalambot ang puso ko sa kanya. Pag nakakausap ko siya, mas lalong pinipili kong makasama siya habang buhay. Siya ang naging sandalan ko. Para lalong lumakas ang loob ko para iwanan si Loisa. Lalong lumakas ang loob ko nang sabihin niya sa akin na handa na daw siya sa lahat. Hinding-hindi makakalimutan ang mga salitang yun, Kuya John. Ito ang dahilan kung bakit tuluyan kong iwanan si Loisa. Pero patunayan ko daw na mahal ko siya, dapat daw pumunta ako sa bahay nila sa Tabugan na mag-isa. Kaya naman humingi ako ng tulong dito sa katrabaho ko na samahan ako kahit sa hanggang sakayan lang ng bus. Dahil medyo malayo ang sakayan ng bus dito sa trabaho namin. At di ko alam kung paano sumakay. Nabigla naman ito sa gagawin ko. Pero sa huli pinayuhan niya pa rin ako. Na kung mas mahal ko daw si Elena. Ipaglaban ko raw ito. Wag na wag daw ako matakot sa mangyayari sa akin. Tutulungan niya daw ako. At dahil doon, Kuya John, lalong lumakas ang loob ko na puntahan si Elena. Kaya lalo ko siyang pinaglaban. Salamat sa kaibigan kong iyon. Sasamahan daw niya ako hanggang sa sakayan ng bus, Kuya John. Hanggang ngayon takot pa din ako magbiyahe mag-isa. Pero sa pagkakataong ito lalakasan ko na ang loob ko. Para sa taong mahal ko. Dahil pag hindi ko pa ito ginawa ngayon, baka lalo akong magsisi sa huli. Baka tuluyan ko nang hindi siya makasama habang buhay. Bahala na ang Panginoon sa akin. Siya na ang gumawa ng paraan para ilapit ako sa taong mapapangasawa ko. Kung kami talaga ni Loisa, sana wag niyan hayaan na makarating ako kay Elena. At kung kami naman ni Elena, sana naman ay ligtas akong makarating sa kanya. Yun na lang ang pinanghawakan ko, Kuya John. Pagkasahod ko ng linggo, nagligpit na ako ng mga gamit ko. Dahil madaling araw palang magbiyahe na kami ng barkada ko. Para makabalik siya agad dito sa trabaho. Pagdating namin sa sakayan ng bus, medyo madilim pa. At nagpaalam na ito na babalik na dahil papasok pa siya sa trabaho. Kaya nagpasalamat naman ako. Kaya nilaksan ko ang loob ko. Nung may dumaan na bus sumakay agad ako. Salamat naman. Pero kabang-kaba pa rin ako. Ito ang first time kong bumiyahe na mag-isa.
Kaya naman tanong ako ng tanong sa katabi ko. Hapon na nang makarating ako ng Tabugan. Laking pasasalamat ko dahil nakarating na din ako sa wakas dito. Nakita ko naman agad si Elena na nakatayo sa tabi ng kalsada. Sobrang saya ko nang masilayan ko siya ulit. Sobrang saya ko na mayayakap ko siya. Sobrang saya ko na makakausap ko na siya ng harapan. Makikita ko na rin ang mga ngiti niya na matagal kong hinahanap-hanap. Dumiretso na agad kami sa bahay nila. Dahil may mga dala akong pasalubong. Ang saya-saya ko talaga, Kuya John. Sa wakas, ay nakilala ko na din ang mga magulang niya. At mga kapatid nito. Mababait naman sila sa akin, Kuya John. Shinut down ko muna ang cellphone ko, Kuya John. Para wala munang mag-text sa akin. Para makapag-isip ako ng ayos kung anong unang dapat kong gawin. Nakatulog naman ako ng mahimbing sa bahay nila Elena, Kuya John. Kinabukasan binuksan ko na ulit ang cellphone ko. Ang daming text ng pamilya ko. Nalaman nila agad na pumunta ako kay Elena. Dahil sinabi ng barkada ko. Yung naghatid sa akin sa bus, kaya naman tumawag ako sa pamilya ko. Kinausap ko sila ng maayos. Sa una ay nagalit ang mga magulang ko. Naiintindihan ko naman kung bakit ganun. Pero hindi ko na lang iyon pinansin. Naiintindihan ko kung anong ibig sabihin kaya kinausap ko ang ate. Si ate ang sandalan ko sa ganitong pagkakataon. Kaya naman nagpaliwanag ako ng maayos sa kanya na si Elena ang mahal ko at naintindihan naman niya ako. Huwag daw akong mag-alala. Dahil kakausapin daw niya si Papa at Mama para maintindihan nila ang sitwasyon ko. At nagpasalamat pa ito sa akin. Dahil nagsabi daw ako agad ng nararamdaman ko. Mas maganda daw na nagsabi ako ng mas maaga. Habang hindi pa daw ako naikakasal kay Loisa. Kisa naman daw sa kapamagluluko kung kailan na ikasal na ako. Ang galing ng ate ko. Salamat at naintindihan niya ako. Kaya naman kinausap niya sila Mama at Papa para daw maintindihan ang sitwasyon ko. Sa pagkakataon na yun nag-chat naman sa akin si Loisa. Bakit daw hindi na ako na-chat sa kanya? Bakit daw hindi na ako tumatawag sa kanya? Agad naman akong nagtapat sa kanya. Kahit ako'y nahihirapan kung paano simulan. Sinabi kong hindi ko siya mahal at naway maintindihan niya ako at pasensya na sa nangyari. Ramdam ko naman ang bigat na nararamdaman niya sa akin, Kuya John. Awang-awa ako sa kanya pero wala akong magawa. Dahil hindi siya ang mahal ko. Pinanindigan ko ang pagmamahal ko kay Elena, Kuya John. At pinanindigan ko lahat ng mga sinimulan ko kahit na marami akong mapapahiya sa ginawa kong iyon. At maraming magagalit sa akin. Pero nilunok kong lahat iyon. Para kay Elena, nilunok kong lahat para makasama ang taong mahal ko. Hindi talaga ako sasaya kay Loisa, Kuya John. At si Elena talaga ang first love at greatest love ko. Siya ang una at huli kong pag-ibig. Siya ang una at huli kong mamahalin. Kinabukasan naman tumawag sa akin si Papa. Habang si Elena ay nakatingin lang sa amin. Kinausap ako ng masinsinan ni Papa, Kuya John. Tinanong niya ako kung wala bang nangyari sa aming dalawa ni Loisa, Kuya John. Dahil kung meron daw, hindi ko daw ito pwedeng iwanan. Humanga naman ako sa sinabing iyon ni Papa, Kuya John. Agad ko naman sinabing, wala akong dapat panagutan kay Loisa dahil wala naman nangyari sa amin. At dahil doon natanggap na ni Papa at Mama ang sitwasyon ko. Naintindihan na niya ako. Salamat sa ate ko dahil kinausap niya ang magulang namin. Ngayon ay unti-unti nang nagiging okay ang lahat. Ilang araw pa ay pumayag na si Loisa na pakawalan ako kahit batid ko na masakit para sa kanya iyon. Sobrang saya ko, Kuya John. Nalampasan ko ang problema ko kahit ganun ang nangyari sa amin. Kahit na may mga nasaktan akong tao. Batid ko naman na kahit na pinalaya na ako ni Loisa. Ramdam ko pa rin na galit siya sa akin. Masamang masama ang loob niya dahil sa nangyari pero hindi ko na lang pinansin yun. Basta ang mahalaga sa akin ngayon ay nakapagtapat na ako sa kanya, at handa akong panindigan ang nasimulan ko na. Salamat. At sa tulong ni Elena naging ayos ang lahat. Kahit na may ganun akong nangyari sa buhay ko natanggap pa rin naman ako ng mga magulang ni Elena. Hindi naman niya ako hinusgahan. Simula nang nangyari yun. Naging magaan na ang pakiramdam ko, Kuya John. Ang sarap na lagi gumising ng umaga na walang pinuproblema. Ang sarap na makakasama ko ang taong mahal ko. Ang lahat ng mga hirap na dinaramdam ko dati biglang naging saya ang kapalit.
Siguro nga Kuya John kaya nangyari ang lahat ng yun para lumakas ang loob ko. Para matuto akong tumayo sa mga paa ko. Dahil kung hindi nangyari yun, hindi ako magiging matapang, hindi ako makakatuto bumiyahe mag-isa. Salamat kay Elena dahil sa pangatlong pagkakataon ay tinanggap niya pa rin ako. Salamat sa kanya, dahil kahit mahina ang loob ko, tinuruan niya ako kung paano maging malakas. Naging masaya ako sa pamamalagi ko sa bahay nila Elena Kuya John. Gumagala kami kung saan-saan. Kumakain kaming magkasama sa labas. Noon lang kami nakapag-date ng formal. At binibigay ko ang mga gusto niya Kuya John. Ngayon lang talaga ako makakabawi sa kanya. Sa lahat ng nangyari. Gusto ko maramdaman na maging kompleto at masaya siya. Gusto ko maging masaya siya sa akin. Kaya lahat ng gusto niya ay ibinigay ko sa abot ng aking makakaya. Pati pag-swimming ay nagawa din namin sa kanila. Ang daming namin memories na magkasama Kuya John. Malayong malayo sa 2 taon namin ni Loisa. At hindi nga nagtagal ay namanhikan na din ako kay Elena Kuya John. Wala naman na akong hahanapin pa. Siya lang naman talaga ang iniintay ko dati pa. Mahal na mahal ko si Elena Kuya John kaya hindi ko na pinatagal pa. Total doon din naman yun pupunta. Bumalik ako ulit sa trabaho sa Batangas Kuya John. At nag-ipon ako para sa kasal namin. Sa pagkakataon na yun hindi na po ako nagsusugal. Dahil gusto kong makapag-ipon para sa kasal namin. Excited naman ako sa bawat mga araw na pagtatrabaho ko. Excited akong gumising sa umaga para makachat ko lagi si Elena bago ako pumasok ng trabaho. Mabilis naman akong nakaipon nun Kuya John. Kaya umuwi na ako. Hanggang sa naikasal na nga kami Kuya John. At di kayo maniniwala. Saktong 22 years old si Elena nang ikasal kami. Natupad ang mga pangako namin sa isa't isa. Sa ngayon ay masaya kaming nagsasama ni Elena Kuya John. At may mga anak na rin. Minsan nagkakaaway, minsan nagkakatampuhan, pero sa huli mas pinipili pa rin namin ang magkasama sa hirap at ginhawa Kuya John. Si Loisa naman nabalitaan ko na ikakasal na din siya. Kaya parehas na kaming masaya sa mga partner namin. At dito ko na po tatapusin ang aking kwento Kuya John. Naway may magkaroon ng aral ang kwento kung ito na wag maging padalos-dalos ang desisyon natin sa buhay. Mga tagapakinig kung kayo si Mario. Ano ang gagawin mo? Susundin mo ba ang puso mo? O mananatili ka na lang bilanggo ng iyong pagkatao? Kung nagustuhan nyo ang kwento, pa-like, comment, share, at huwag kalimutan mag-subscribe. Pa-click na rin ang notification button para lagi kayong update sa mga video ko.